75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-5 ng buwan ng Mayo. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Mayo. It's May na po tayo ngayon. Sabi nga nila, ang buwan ngayon ay tumutugma sa ating panahon. Sabi nila, may init. Mainit. Kasi talaga nga namang napakatindi ng nararamdaman nating init. Nagkakaroon pa tayo ng mga suspension ng mga klase dahil nga dito sa napakatinding init na naranasan natin ngayon sa buong Pilipinas. At syempre, dahil dyan, iniimbitahan po namin kayong pakinggan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa ating Presidential Broadcasting Service, si Director Bong Aportadera, ang ating station manager Sir Alan Alyanige at si Sir Ray Sampang at si Sir Maki, at ang nasa technical side Orly Lopez and Joy Timidan. At sa Philippine Red Cross po, syempre ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating vice chairperson Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at iba pang Board of Governors, ang ating mga Board of Directors sa mga chapter at ang kanilang administrator, kasama ang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At hindi na natin patatagalin pa, mga kasama na po natin via Zoom ang ating laging kasama, tuwi-tuwi na, dito po sa ating programa, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon. Medyo kulot ang boses ko sa init. Pero ngayon, babasahin ko ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na message sa ating programa. Today, Sunday, the 5th of May, during this hot season, the recent crisis invites us to focus on things we should give up and on the basics we should work for. Give up hate and resentment and become more loving and forgiving. Give up complaining and become more grateful. Give up doubts and fears and become stronger in faith, more fortified in hope. Give up worry and become more trusting. Give up anger and become more patient. Amidst this climate change and damage to Mother Earth, our common home, we should give up greed and consumerism and whatever we do not need, and instead learn what is basic. Let us go back to the basics. The basic needs according to God's plans. As life gets more complicated, God alone suffices. Maraming salamat, retired Chief Justice, for honoring us in our program. Tuloy-tuloy na tayo at ang topic natin ay kwento ng mga volunteer sa PRC. Simulan na natin, Edison, ang mga panauhin natin. Opo, Gov Cora, napaka-special ng ating episode ngayon. Ito ay part 1 ng ating pagtatanghal kasi ngayong darating ng Miyerkules ay tayo ay magkakaroon ng World Red Cross and Red Crescent Day. Ito po yung part 1 natin. Sa susunod po, may mga kasama tayong international na delegate at ngayon ito, papakitaan po natin sila na
ito po ang lakas ng ating Red Cross, ha, mga volunteer. Pero Gob, makakasama natin mamaya-maya si Governor Jay Halandoli kasi nasa airport lang daw siya ngayon sa Iloilo. Mamaya-maya makakasama natin si Governor Jay. Ito po mga guest natin. Unang-una, isa po siyang volunteer ng Pasig Chapter. 7 taon na siyang volunteer sa Red Cross. Isa siyang first aider, volunteer. Isa po siyang barangay tanod. Walang iba si Ma'am Cherry Dairo. Magandang hapon. Good afternoon po, sir. Ayan, bumati ka muna. Taga saan ka? Pasig? Hindi po, sir. Magandang hapon po sa lahat. Pasig, Iloilo. Yes, sir. Pasig City, Iloilo. Ilonggo. Ay, nako, Ilonggo. Okay. At susunod po, isa po siyang first aider Red Cross volunteer din po sa Iloilo chapter. Isa po siyang RTW vendor. 15 years na siyang volunteer sa Red Cross. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Bebelin Basulitin. Sulitin. Basultin. Hello po. Hello, good afternoon sa lahat. Mayong hapon. Mayong hapon. Okay. At ang susunod po natin ay volunteer po siya ng mahigit 4 na taon na po sa isa po siyang 143 volunteer ng PRC Catanduanes chapter. Isa po siyang lalaki pero medyo confusing Ang pangalan po niya ay Irene Gonzales. How do you pronounce your name, sir? Irene po. Irene. Ayan. Bati po kayo, sir. Ay po sa Catanduanes, lalo sa 143 at lahat ng volunteer po. Ayan. Gov Cora, simulan na po natin ang talakayan natin ngayong hapon. Meron pa si Adjutor de la Hara, dito na siya. Wala pa po. At kinokontak po natin ng mga taga-volunteer service. Oo. Okay po. Siguro ang unang tanong natin, napaka-importante, bakit sa Philippine Red Cross naging volunteer, isang volunteer? Unahin natin si Cherry, tapos si Beverly, tapos si Irene. Go ahead. Charity, ikaw muna. Cherry. Ma'am, magandang hapon po. Yes. Sa Philippine Red Cross po, nais kong maging isang volunteer dahil gusto kong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan at maging bahagi ng bibigay ng serbisyo komunidad. Tamang-tama, naka 7 years volunteer ka na sa PRC. So, congratulations. We will ask naman si Irene Gonzales. Siya ay tricycle driver. More than 4 years at 143 volunteer. Siguro ang tanong din sa iyo is, bakit mo muna isip maging volunteer sa Red Cross? Irene. Natuloy po, ma'am. Naisipan ko po kasi na napakasarap po magtulong sa kapwa at lalo na pag pinapasalamatan tayo sa mga nagawa nating mga mabuti. Walang katapat na halaga po pag nakatulong sa kapwa sa pamamagitan po ng Philippine Red Cross po. Meron pang isa na, sino pa yung isa? Si Beverly? Din, ma'am, Beverly. Oo. Hello, good afternoon everyone. Bakit sa Red Cross nais kong mag-volunteer? Kasi po, this is a humanitarian organization. And Red Cross is not only in the Philippines but international. Pwede tayong mag-volunteer. Pwede tayong mag-render ng service tumulong sa kapwa natin kahit saang tayo makarating na panig ng mundo. Actually, hindi ko pa naitatanong, pero sinabi mo na pagkaalam nyo sa isang organization, kagala ng Philippine Red Cross. Siguro ang tanong naman, your own feeling. Anong napakiramdam nyo na isa kang volunteer ng Philippine Red Cross? Start naman tayo kay Irene Gonzales, paakyat to Beverly, and Jerry. Go ahead. Irene Gonzales, ikaw muna. Tricycle driver ka eh. Yes po. Anong pakiramdam mo bilang isang volunteer? Po. Oportunidad na makatulong, makagawa ng mabuti sa kapwa. Ang pagkakilala ko, magpapasalamat mula sa mga taong natulungan mula sa kalamidad ay nagdudulot po ng malaking pagpamalaga at kasiyahan po. Salamat. Si Beverly naman, katulad ng
where she is a makikitang RTW vendor. In other Yes. words, naghahanap buhay siya. Pero 15 years volunteer na siya as first aider. Kailan nung nagsimula ka, bakit ka nag-volunteer as first aider? Go ahead. Yes, ma'am. I started volunteer as rendering my service as a volunteer since 2019, I guess, 2019, 2010. Yeah. Then internationally nag-work ako outside abroad. Nag-volunteer din ako as doon sa ibang nasyon. Sa Red Cross din. Okay. So How long were you abroad? a year in Ireland. Okay. Cork, I was a volunteer in Cork, Ireland. Lifetime. So ganun din ginagawa namin, tumutulong sa mga nangangailangan doon as pareho tayong principal internationally and Philippines, dito rin sa Philippines. Yung pakiramdam na sinasabi natin, yung as a volunteer, I'm so grateful and feeling proud ako dahil nga pag nakatulong ko sa ibang tao, hindi yan mababayaran o masuklian ng pera, yung feelings na nararamdaman natin as a volunteer. So siguro related to that, ano ang lessons learned naman ninyo? Natutunan nyo bilang volunteer? Kasi iba-iba kayo, isa galing sa sa Pasig, isa sa Iloilo, isa sa Catanduanes. Anong natutunan, lessons learned sa pagiging volunteer? Balik tayo kay Irene Gonzalez. Yes po, ma'am. Si Beverly. Bilang isang volunteer na po sa PRC, ako po ay sa katunayan nakapagtapos din po ako ng ilang training tulad ng SFA, BLS, ambulance operation at WASH. Marami din po ang iba pang natutunan sa Red Cross bilang volunteer. At, siguro, yes po. Go ahead. At natutunan ko rin po makipag-communicate sa iba-ibang tao po. So, yung relationship with other people, nakatulong sa'yo. What about si Beverly? Balik tayo kay Beverly. Yes, ma'am. Bilang isang volunteer, yung natutunan ko dito is yung pakikipagkapwa-tao. Naging resilience po ako in facing challenges. Sa work din, as a volunteer, in my life, sa buhay natin. And then yung patience po, dito ko natutunan paano yung patience. Sabi nga, patience is a virtue. Kaya, and always be thankful po and empowered ako na pag dito ako sa Red Cross. Nakatulong kasi yung nakakatuwa, meron kang tindahan, pinapakita mo na you have work. No? Yes, People who have no work cannot be happy dahil nila silang pinagkakakitaan. Kailan mo nasimulan ng negosyo na ito? Beverly, Beverlyn. I started my business. It just after I think after Haiyan project, because I was given the opportunity to work in a Haiyan project during Haiyan project in a partnership with British Red Cross. Okay. Here in Iloilo. So after that, after 3 years of service, I have a chance to put up because my family has already a small business here. So I started also my own. Continue mo. Si Cherry naman, Barangay Tanod volunteer of Pasig chapter. 7 years volunteer na siya sa PRC and first aider volunteer. Bakit mo naisip na maging volunteer, Cherry, sa Red Cross? Go ahead. Cherry. Cherry, ikaw. Yes. Ang pakiramdam na maging isang volunteer sa Red Cross ay masaya at nakakatuwa dahil alam kong nakakatulong ako sa iba at nakakapagdala ako ng pag-asa sa mga nangangailangan. Very good point. Actually, sa mga malungkot na buhay, kayo nagbibigay ng joy. Kayo nakakatulong. Kaya siguro ang tanong ko naman sa inyo, and it's very important, ano yung karanasan yung hindi malilimutan
bilang isang volunteer. Experience na nakita nyo, you learn so much at the same time you help also other people. Balik muna tayo kay Cherry. Balik ulit tayo kay Cherry. Ma'am, ang isang di Malilim. malilimutan na karanasan bilang volunteer ng Red Cross ay ang pagtulong sa mga nasalanta ng malalakas na bagyo. Yes. Nakita ko ang epekto ng aking pagtulong sa kanilang buhay. Ito ay nakakataba ng puso. Napansin mo ba talagang tumaba puso mo? Naramdaman mo ba? Opo. Basta gusto mo po yung ginagawa mo. Good. Si Kay Beverly naman, kasi kitang-kita kong happy ka naman, may tindahan ka na, volunteer ka pa. At ang suot mo pa yung t-shirt ng Iloilo. Actually, Go ahead, Beverly. I'm always happy. kahit Yes. kahit mahirap, always happy rin tayo. Anyway, yung mga hindi ko talaga malilimutang experience during the Hayan project. I was really, when you are helping people, after na-alleviate mo yung suffering nila, yung makikita mo talaga yung seeing their faces with a genuine smile, yung pakiramdam mo rin na para na-fulfill mo yung yung pagtulong mo sa kanila. Isa na yun. Tapos yung isa pa marami actually, ma'am. Kaya yung isa pa yung palagi kong sinishare sa ibang tao na mga kilala ko na na-experience ko doon yung parang nag-house to house verification kami na yung isang tao, isang bahay, yung bahay nila as in maliit talaga. And then sabi ko, anong gusto mo if in case bibigyan ka ng Philippine Red Cross ng tulong? Ano ba yung hihingin mo sa kanila? So sabi niya, ma'am, wala naman akong hihingin. Hingi lang ako ng ng bigas. Kasi nga may asin naman sila, yun ang pang-ulam nila. So natalikod ako doon at umiyak ako talaga. Pero pinigilan ko kasi ayokong ipakita sa kanya na umiiyak ako. Na dahil sa ganun, yung tao ba na satisfied ka pala, kahit bigas lang, tapos may ulam ka na asin lang, okay na sa kanila. So na-apply ko rin sa self ko na hindi nang laman yung happy yung tao sa mga bagay ng pera na bagay yung sa simple lang, happy na sila. Yun lang. Same question kay Cherry, no? Kasi kapag may natutulungan kang mga tao, ano ang pakiramdam mo? Cherry. Kasi ang pangalan mo, Cherry na. No, ibig sabihin, cheerful ka siguro. Sige, Cherry. Siyempre po, ma'am, una, pag nakakatulong po tayo sa kapwa natin, masaya po tayo pag nakakarinig tayo ng salamat o thank you. Yun na po talaga yung pinaka-best na parang reward sa pagtulong mo sa kanila. Yung marinig mo lang yung mga ganon, salamat at thank you. Yeah. Pero syempre, merong positive at merong negative na experience. Yung either nahirapan kayo, o nakasakit kayo, nasaktan kayo. Why don't you share? Si Irene, no? Ano yung naging karanasan mo na ng magtrabaho, sa pagbo-volunteer na sa palagay mo naging mahirap? Go ahead. Yung mga time po na pinapadala po kami sa mga lugar, kay Pan po isakripisyo mo ng pamilya, pansamantalang iwan para po makatulong sa mga nasalanta ng bagyo po. In other words, you have sometimes to leave your family to be able to carry on the work, no? Yes, diba? Oo. Si Beverly, siyempre happy siya dahil meron pa siyang tindahan, pero naka 15 years volunteer pa siya ng first aider. Kaya I'm sure marami siyang natulungan, pero yung bang natulungan mo, bumibili din sa tindahan mo para makatulong din sa negosyo mo? Actually, yung kasi, ako minsan pumupunta rin sila, medyo malayo yun yung time ng Hayan project. Na pumupunta sila dito sa town. Tindahan, Time to time. At then, kung minsan, syempre, kung merong mga mahihirap talaga na mga namimili,
terms dito bumibili sa akin, binibigay ko talaga kahit wala na akong ano. Kung minsan binibigyan ko na lang talaga as free. Pero wag lahat, hindi lahat. Malugi. Malulugi ka naman. Oo. Yeah. Siguro ang isang question na napakahalaga, gusto mo bang maipagpatuloy ang pagiging volunteer sa Philippine Red Cross? Anong makakapag-stop sa inyo to be a volunteer? Balikan natin si Irene Gonzalez, si Beverly, at si Cherry. Go ahead. Yes po. Hanggang sa kaya ko po, ipapatuloy ko po ang pagiging Red Cross volunteer po. Kasi napakahalaga po ang maging isang Red Cross volunteer po. Kaya kaya ko rin po makasama ko na pumunta rin po sa Philippine Red Cross para magsali sa organization po natin. That's the best, to encourage others. Si Cherry kasi, barangay tanod, Kasi ikaw ba lang ang volunteer sa mga barangay tanod dyan sa inyong lugar, sa Pasig? Or meron ka pa kayong mga kasama na volunteer? Cherry, go ahead. Opo ma'am, marami pa po kaming mga kasama na katulad ng tanod tsaka mga barangay official na nagbo-volunteer sa atin sa Philippine Red Cross. Paano siyempre hindi pare-parehong volunteer. Merong volunteer kapag may sunog, may crisis. Merong volunteer naman kahit walang crisis. Kahit walang sunog, ay nandyan pa rin. Ano sa experience mo, Cherry? Anong klaseng volunteer? Ikwento mo yung different types of volunteer sa inyo. Sa Pasig, Tulad po namang during disaster ng mga baha po sa aming barangay, kasi siyempre nauna po talaga ang barangay pag response niyan. Through nagko-communicate kami sa PRC, PASI, to inform kung ano ang nangyayari sa aming barangay. Same time sa mga activity na mga ginaganap dito sa amin syudad at saka sa kaiping na syudad tulad ng Iloilo, maabot din po kami doon minsan pag may mga activity. Si Beverly naman, ano ang experience mo? Bakit mo naisipagpatuloy ang pagiging isang volunteer sa Philippine Red Cross? Why do you want to continue being a volunteer? Beverly, naghangga yata, hindi mo narinig ang tanong? Edison, anyway, balikan natin, Kasi ang tatanong ko ngayon sa inyo, yung background niyo, how you became a volunteer, saan kayo nakatira, sino parents niyo, getting to know you ang tawag ko dito. Parang, sino kayo, saan kayo pinanganak, sino mga parents niyo, si Beverly yata connect pa lang, Ma'am Beverly. So, simulan natin KJ, uli. Sige, go ahead. Ma'am Beverly, nandiyan ka pa? Beverly, ikaw na. O si... Nandiyan siya. Ma'am Beverly, nakamute. Simulan na lang natin kay Cherry. Irene Gonzalez. Irene. Kasi, Irene, narinig mo ko. Oo. Ano ang masasabi mo sa background? Sino mga magulang mo? Taga saan kayo? And nakalagay dito kasi narinig mo ba ako? Yes po. Yes, nandyan po siya. Wala yata Andyan po siya, Gob. Ayan, Narinig. Ikaw na lang, Edison. Apo, narinig. Hindi nyo po ba narinig, Gob Cora, si Kaya Ma'am Irene? pero hindi sumasagot Baka mahina lang po, ma'am. Loud and clear si... Sir Irene, narinig mo ba yung sinabi ni Gob Cora? Kasi ang tanong ko, anong background mo? Ano Sino daw? ang parents? Ano daw ang background mo? Sino Sino ang mga parents? magulang mo? At Yes, po. saan kayo? Mm-mm. Saan ka nag-aral? Background, education background. Okay. Simulan ko na lang po sa pagpapakilala po. Ako po si Cherry? Irene Gonzalez. Cherry? Hindi, si Irene muna, sir. Ma'am Cora. Ikaw muna.
Irene Gonzalez. Apo, nagsasalita na po si Sir Irene. Yes, Wala puro naghang eh. Nandirinig. po, ma'am, ulitin ko na lang po. Oo. Sige, come in Sir Irene. Ma'am, simulan ko na lang po sa pagpapakilala po. Ako po si Rene Gonzalez po, 46 years old po. Sige. Nakatira po ako sa San Isidro Village, Catanduanes. Kasalukuyan po ang Red Cross volunteer po at 6 na taon na po sa serbisyo. Tricycle driver din po ako, RC143 Combs, chapter base po. Ang magulang ko po, galing po sa pamilyang Gonzalez, siyempre po. From Gugun, Catanduanes po. Then sa mother side po, from San Miguel, Catanduanes po. Tricycle driver ka, Sir Irene. Yan na ba talaga ang kauna-unaha mong kinahanap buhay nung ikaw ay nagsimula sa paghahanap buhay? Matagal ka ng tricycle Sa driver? Red Cross? Oo. Yes po. Okay. Ano yan, namamasada ka? O sarili mo. Sarili ko po. Sarili. Very Okay. good, very good. Si ano naman, balik natin si Beverlyn. Beverlyn, makakabalik ka? Bebeli, nandyan ba? Wala eh. Sino to si Luben Villarino? Luben? Wala eh. Hindi naman siya nakalagay sa atin eh. Okay. Siguro mag-break muna Mrs. tayo. Evelyn, sorry po kasi Ayan na si Ibale, Ma'am Bebeli. ibale. Bumalik Ano na. muna tayo? Break muna tayo, Edison. Sige po. Kasi ano na eh. Yung mga naka-Zoom, wag muna po kayong aalis sa Zoom. Ayusin nyo lang po yung signal nyo. At tayo ay magbabalik sa ilang paalala at meron tayong papanood at ipaparinig po sa inyong sinagawa ng ating communication department. Ito po yung project po ng isang partner society natin. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa National Fiber Backbone Phase 1 na siyang magpapabilis ng internet connectivity service sa ating bansa. The NFB Phase 1 is composed of 28 nodes from Lawag, Ilocos Norte down to Roses, Quezon City. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Sinabi ng Pangulo na ang mabilis na internet ang siyang backbone ngayon ng kalakalan at komunikasyon. Kaya naman, ang proyektong ito ang tugon ng pamahalaan para makasabay tayo sa digital era. Nationally, this is the infrastructure that will open employment opportunities, improve market efficiency, attract foreign investment, and stimulate livelihood across the different sectors of our economy and our society. It will allow the state to guarantee the people's enjoyment of the internet as a basic human right. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog ay maiwasan. Palaging i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, lalo na kung aalis ng bahay. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Iwasan rin ang octopus connection ng mga extension cords. Ugaliing i-check ang inyong mga LPG para sa singaw o tagas. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Huwag itapon ang upos ng sigarilyo kung saan-saan. Huwag mag-iwan ng bottled water, glass bottles o kahit piraso ng salamin sa pwestong direktang nasisikatan ng araw. Sunog ay maiiwasan. Maging alerto, maging ligtas. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. The Philippine Red Cross strongly advocates for environmental sustainability and livelihood for vulnerable citizens. Through the support of the European Union and the Spanish Red Cross,
The promotion of a green and circular economy through civil society engagement and good governance in highly urbanized coastal cities in the Philippines project came to fruition. It was formally launched in December 2022 and is expected to be completed in 2025 to reinforce the ability of informal waste collectors, communities, local governments, and civil society to support a sustainable green economy in the country. The program focuses on 3 areas, namely Zamboanga City, Manila City, and Navotas City, and will cover more areas as the work progresses. The first phase of the project ended successfully. Through the collaborative efforts of the PRC WASH and welfare units, the Spanish Red Cross, and the European Union, the following were accomplished. First, a memorandum of agreement was signed on September 11, 2023 with Zamboanga LGU, while the MOA signing with Manila and Navotas LGUs are underway. The MOA urges the target communities to be actively engaged in this initiative. Collaborations with the Department of Public Services, City Environmental and Natural Resources Office, and the Office of the City and Environment and Natural Resources on the implementation of solid waste management were also made. A joint effort with Ateneo de Zamboanga intends to expose and provide students with viable research experiences that will further encourage communities to take part in this venture, as well as to provide stakeholders scientific basis for their business proposals. These efforts are expected to create alternatives to the use of single-use plastics, resulting in a more tangible environmental impact. Community savings groups that teach citizens to save and manage their hard-earned money were also formed. Most of the CSG members are composed of housewives, waste collectors, and street sweepers. Bali, ang konsepto nito po para sa ipon namin po mga sweeper. Kahit pa paano may naipon kami sa tao. Depende lang po sa kakayanan ng isang tao. Sumali po ako sa community service group para po sa pag-aaral ng anak ko. In case po na may babayaran sa school, may mahihiraman po ako agad. Lastly, support the registration of informal waste collectors through the help of the Department of Labor and Employment. So far, the province of Zamboanga started the registration of CSGs to DOLE. Napakalaking tulong po ito. Alam po naman namin ang Philippine Red Cross talaga ay hindi kami pinabayaan. Training ang binibigay nila sa amin tungkol sa disaster at saka tungkol sa DRR. These are just some of the goals we victoriously reached. And there's a lot to be done. We will not stop until we create a greener, cleaner, sustainable, and brighter future for us and the generations to come. Po ang isang hinatid po sa atin ng Communication Department. Yan po, Red Cross cares for the environment and welfare of the most vulnerable. Yan po, first phase of the project, promotion of a green and circular economy through civil society engagement and good governance in highly urbanized coastal cities in the Philippines, was made possible through the collaborative effort of the Philippine Red Cross, the Spanish Red Cross, and European Union. Okay, magbabalik po tayo sa ating talakayan. Ang kwento ng mga volunteer ng Philippine Red Cross, yan po ay part 1 ng ating World Red Cross and Red Cross Day na may temang Everything We Do Comes From The Heart. Yan po ang tema ng World Red Cross Red Crescent Day ngayong taon. At kasama na natin sa ating Zoom si Adjutor Lara, ang database officer ng Volunteer Service National Headquarters ng Philippine Red Cross. Gob Cora, baka may tanong po kayo sa kanya. Yes, kasi ang pangalang database officer of Volunteer Service National Headquarters. Kwento mo ano ibig sabihin ng database officer of Volunteer Service. Can you explain, Adjutor? Yes po. Yes Sige. po. Narinig naman po ako. Yes, narinig ka. Ano yung ginagawa mo? Narinig ka, oh. What is your work? Po, I'm a database officer po ng Philippine Red Cross, mostly sa volunteer service. So more on kami ang HR pagdating sa mga volunteers natin sa ating different chapters na 101. Okay.
And then lahat po ng mga information with regards with the volunteers, kami po ang nag-handle, recruitment, engagement, and then retention. So, and other queries like mga volunteers concerned sa kanilang mga respective chapters, supervisors, mga ganun po, mga staff po ng mga chapters. So, kami rin po yung nag-handle po nun. So, parang HR talaga kami. Kung yung HR natin sa ating company, more on employees, kami naman ay HR for the volunteers. Ayun pala yun. Alam mo, And then ako rin po yung nag-handle ng mga basic information na ginagamit natin through mapping. And then para malaman kung ilan na bang recruited volunteers or manpower ng isang chapter. Pala yun. And all over the national society natin. So yun po, Gov and Sir Edson. Thank you. Okay, thank you. Kasi earlier, I was asking them the background. Bakit sila naging volunteer? I think I only had Irene Gonzalez nag-start, ano? Si Beverly Basultin, medyo nawala ng, nawala sa ere. Andiyan na yata. Can you tell us, I know. Can you tell us na paano ka naging volunteer? When did you start? Kasi nakalagay sa'yo, yes, 15 years. Almost 15 years po. I started my volunteering service 2019, if I'm not mistaken, 2010, 2010, as a volunteer, Philippine Red Cross Iloilo chapter. And I had some trainings, first aid, hanggang naging instructor, mga trainings, lahat ng mga trainings na binigay ng Red Cross. So siguro, for all of you, ano-ano ang mga naging challenges sa inyong hinarap as a volunteer? Parang karanasang hindi makakalimutan. Kasi earlier, I was asking about the background niyo, no? Given your background, the end point naman na gusto nating malaman, ano yung mga naging challenges niyo? Para bang nahirapan kayo o parang nag-enjoy kayo? Ikwento niyo. I'll begin again with Irene Gonzalez, then kay Cherry, and then kay Beverly. Irene, ikaw muna. Anong hindi mo makakalimutan karanasan, challenging or otherwise, na experience mo na hindi mo makakalimutan? Yes po, ma'am. Ang hindi ko na at medyo challenges po. Yung nakarampong bagyong Ruli, dito po sa probinsya ng Catanduanes, bumisita po dito si Chairman Dick Gordon at dito rin po sa ang unang layout ng Amazing Grace, ang barko po ng PRC po. At marami din pong mga dalang relief goods para sa mansalanta ng bagyo dito sa aming probinsya po. Kaya medyo challenges po dahil sa pagdating ni Chairman Richard Gordon po. Oo. Hindi lang siya. Kasama niya yung barko. Amazing Grace. Naglayag doon. Yes po. Oo. Si ano naman? Sige. Babalik tayo kay Beverly. Beverly rather. Palaging Beverly ako. Beverly. In your 15 years volunteer experience, ano yung hindi mo makakalimutan? Kunwari, karanasang hindi makakalimutan. Yung Go ahead, Beverly. Yung mga karasang hindi ko talaga makalimutan. Yeah. Ay, yung binigyan ako ng opportunity ng Iloilo chapter, Philippine Red Cross, na maging part ng High-End Project, nasa na livelihood assistant. Yun. So yung maraming mga project, gumawa kami dun ng mga community, ng associations, micro-enterprise, ganun. Tapos nakita ko dun yung nag-visit si Senator Dex Cordon. So kasama yung mga mula Maynila, mga national, yung mga British Red Cross. So yun ang parang malaking nangyari rin dito sa Iloilo. Ang pumunta siguro next time susulat nyo yung unusual, more than the usual na experience para pag interview sa inyo, yun ang tatanungin sa inyo.
yung more than the usual na kakaibang karanasan. We will go to Cherry ngayon, Cherry Dairo. Ano yung kakaibang experience mo nung, well, of course, Barangay Tanod volunteer ka ng Pasig chapter. 7 years ka ng volunteer eh. Ano yung pinaka-unusual? Yung pinaka-ano po, ni mga kalimutan, yung napasama po ako sa skills camp noong 2019. Dahil sa Batangas po, almost 7 days kami doon. Nagko-complete po kasi yun sa trabaho ko eh. Pero awa ng Diyos, nakakasurvive po. Pero isa ka barangay tanod ha? Ay, ilang taong ka ng barangay tanod dyan? Anong barangay ba dyan sa Pasig ng iyong pinaglilingkuran? Sa city proper po mismo, sa barangay Poblasyon Ilawod. City proper ng Pasig. So ano ka, pang umaga, pang gabi? Ang duty mo? Panggabi po kami, pero pag may mga times na may pang-araw di po, pag pinapatawag kami ni Kapitan. Ayan, Gob, at iba-iba talaga tong mga volunteer nating mga bisita ngayon. Iba-iba ang kanilang mga profession. May tanod, may RTW vendor, merong tricycle driver, Gob Cora. Yes, pero syempre at the end of the day, ang tatanungin, yung karanasang hindi makakalimutan. Yes po. Kasi that will be the springboard for you continuing as a volunteer. Siguro, i-mention ninyo yung, kasi natanong ko na, no, yung, ngayon, ano yung challenge na hinaharapan ninyo? Kasi, hindi natin alam kung meron the big one. Alam ko, I was in Iloilo nung may malaking disaster sa Iloilo. Nag-set up ng water station, among others. So, siguro, tanungin ko sa inyo ngayon, ano-anong mga nakita nyo, mga challenges pa na maaaring yung harapin as volunteer? Let's start again with Irene Gonzalez, tricycle driver. Go ahead. Tapos si Beverly, tapos si Cherry. And then Dila, si Adjutor. Ikaw muna. Ano ang mga challenges na ina-expect maharap mo pa? Sa operation po, ma'am, sa pagtulong sa panahon ng Bagyong Ruli po, isang malaking hamon po sa pag-unahin po sa mga apektadong komunidad. Sa pangunahin po ng mga pagbigyan ng tulong, lalo na po sa wash, sa water po, magdi-deploy po tayo ng mga bladder, tanker po. Si Beverly naman, kasi sa Iloilo, I remember, nagpunta doon yung ambassador, Kenny, na US ambassador, nung nagpunta kami doon. Ewan ko kung nandun ka na. Pero, ano yung experience mo? Na anong challenge na palagay mo yung hinarap mo sa volunteer and ina-expect mo na haharapin mo pa? Kasi remember, wala pa tayong the big one. Sige. Actually, ma'am, I think yung how you talk to the people, communication with them. Kasi iba-iba kasing tao yung kaharap mo. Yes. So, meron yung iba kasi hanggang ngayon, challenge ko dyan, na hindi nila alam na yung Red Cross is a humanitarian organization. Akala nila government to. So, nagdi-demand sila, nabigyan sila lahat-lahat, gusto nila maka-receive ng tulong. So, one time, meron kami experience yan na yung isang volunteer umiyak dahil nga yung isang babae na hindi siya nakapasok as a beneficiary, nag-hysterical siya. So gusto niya maka-receive na dahil government to, nagbibigay rin kami ng tax, ganun-ganun, complain. So yung ginawa ko noon is just to listen, nakinig lang ako sa kanya, puno ako ng nagmumura siya kasi. So ngayon, pinaano ko siya muna, pinasalita. Oo. And after that, kasi iba na kasi yung niya galit na galit siya talaga. So after that, nag-cool down siya, kinausap ko na, and in a nice way, in a calm, and dapat yung pasensya mo mahaba dito, ganitong mga tao, nagka-crumble na sila, ito lahat-lahat, gusto mong matanggap ito, ganito. So, kausap lang at in a nice way, na pagaanin mo yung loob nila, and give them not really assurance siguro, but then, at least kahit paano, kung hindi natin makaya tong i-handle, tatawagin natin yung medyo may kakayahan pa, or like
kung as a volunteer, meron tayong mataas pa sa atin, pwedeng mga staff na pwedeng tumulong sa atin to assist ng challenge na hinaharap natin para ano yung masettle yung challenge. Ikaw naman, Cherry, share mo yung yung maging challenge mo sa hinaharap. In other words, what you expect will be the challenges that you will face kasi hindi mo pa naharap. So wala ka pang experience. Ano yung mga possible na challenge sa'yo? Go ahead, Cherry. Bilang isang volunteer, ma'am, ng PRC, ilan sa mga challenges na aking naharap ay ang pagtugon sa mga emergency situation na kailangan ng mabilis na aksyon at pagharap sa mga sakripisyong kailangan gawin para sa kapakanan ng Okay. Mag-go ko na. Oo. Sending mo tayo. Si Adjutor, nakabalik ba? Adjutor De Lara. Sir Tor, andiyan ka pa. Challenges daw sa'yo. Ikaw, nasa volunteer service. As a national headquarters po regarding sa volunteer service and handling the database po, ang nagiging challenge lang po dito ay yung mga volunteers natin na wala masyadong alam pagdating sa reporting. Then sa mga contact, pagkumpleto ng mga contact details and address na galing mismo sa chapters. Kasi what if may mga nangyaring ang sakuna and then wala tayong volunteers on that area. So magiging challenge sa atin kung ano ba talaga yung tunay na nangyari sa isang lugar. At ano yung mga kailangan nating dalhin doon sa lugar na yon. Like kailangan ba ng tubig? Kailangan ba ng non-food item? Food item? Magpapadala ba tayo? Opo. Kasi diba tayo is tayo. Volunteers plus logistic plus information technology. Okay. So yun yung mga kailangan natin. So nagiging challenge din kasi siya kung may mga volunteers tayo na or wala tayong volunteers sa isang community. So yun po yung pinagbibigyan namin ng kasi hindi pwedeng walang volunteers. Pag walang volunteers, walang Red Cross sa doon lugar. Madali lang po yung pagbibigay ng mga information kung ano ba tulong. Yes. At saka pagbibigay ng tulong. Kasi merong connect. Kasi meron na tayo. Very goodbye na tayo. Paalam ka na. Opo. Ata tayo. Magkaroon na tayo ng mga pinal na mensahe. At sabi nga po ng World Red Cross and Red Crescent team. Lahat ng... Cherry, ikaw muna. Si Cherry. Tapos si Bevelyn, tapos si Irene. Final message mo sa Ma'am Cherry. Mensahe ko lang po sa mga kabataan at saka hindi pa volunteer. Sana po join us, ma-encourage ko kayo o sana po mag-join kayo sa Philippine Red Cross. Malaki po talagang maitutulong sa inyo, sa akin. Kasi hindi lang para sa iba, magagamit po talaga sa personal at pamilya. Anytime, anywhere. Good. Bevelyn, your final message. Ang Bevelyn. Wala kang audio. Nawala ng signal. Ayan. Thank you very much po sa bumubuo nito sa Philippine Red Cross, sa mga nakikinig. Thank you po for this opportunity na maka-live tayo dito at maka-share din ng mga experiences natin as a volunteer. So sabi nga ng PASI chapter, in-encourage namin ng lahat ng gusto mag-volunteer sa Red Cross. Kasi marami ka talagang experience at ma-apply mo sa sarili mong buhay. And continue to yung as a volunteer, maging mahaba yung pasensya natin. Dapat yung discipline nandiyan. Yung behavior, kailangan yan pag naka-wear tayo ng uniform. At sa mga head, sa mga sa Senator Gordon, maraming salamat. At sa Johnson National. And yun lang po. God bless and thank you. Okay. Rene, your turn. So ma'am, inikayat ko din po ang kapwa ko mga tricycle driver, mga kabataan sa Red Cross po. Walang pinipiling edad o kasarian. Welcome po kayong lahat sa Philippine Red Cross po. Salamat din po sa Boss Emon Ronaldo at siyempre po kay Chairman Dick Gordon po. Thank you. Si Adjutor, balik ka. Goodbye na. Yes po.
una sa lahat, nagpapasalamat po sa pag-invite dito. Lalo na kay Sir Edison sa National Headquarters, sa iyo po, Gov, and also sa mga chapters na tumulong para magbigay sila ng mga kanilang representatives sa different chapters. And sana mag-like and share kayo sa Facebook page ng Red Cross sa YouTube para maging updated tayo sa mga activity ng Philippine Red Cross. At yun nga, nasabi nga nila na mag-join kayo yung mga kamag-anak nyo, kaibigan, mga mahal sa buhay, and makiisa sa pagbabago na maging isang lifesaver. So be the change you want to see in this world po. So yun po, maraming salamat po. So next time huwag ka nang late na mag-live dito. Nahirapan ako, Gov, sa pag-ano. Next time solo ka, kaya hindi ka pwedeng late. Anyway, for all of you, thank you. Ito yung prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom, all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change begins in me. And part of the change is having 143. Maraming salamat sa inyo lahat, and see you next Sunday from 3 o'clock to 4 o'clock. Thank you. Okay, at yan na po ang ating pagbabalita, ang ating talakayan ngayon sa Kalingang Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Salamat po sa mga kasama natin at ang ating syempre si Governor Cora Alma de Leon, ating Vice Chairperson. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod po ang programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. Maraming salamat sa mga nanood sa ating Facebook Live. Almost 20 po tayong live viewers kanina. Isang minuto bago mag 4:00 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang